Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong muling pag-uusapan ang tungkol dito kay Binance. Ayan, sapagkat naglabas po ang Philippine SEC ng babala sa mga dito kay Binance sapagkat siya ay nag-ooperate dito sa Pilipinas ng walang lisensya. Kaya ibablock po nila ang kanilang website. Yan po yung na-content natin kahapon. Kaya ayan, marami pong nag-react dito. Ayan, pinag-uusapan po ito ngayon kasi marami pong mga investors, traders at saka holders dito sa Pilipinas na gumagamit kay Binance. Kaya ito na rin po ang ating pag-uusapan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ito po yung na-content natin kahapon. Ayan, kaya i-summarize lang natin. Naglabas po ang Philippine Securities Exchange Commission ng babala sa lahat ng gumagamit ng Binance. Yan, dito sa Pilipinas. Kaya ang dahilan daw po dyan ay wala kasing license ang Binance na mag-operate dito sa Pilipinas. At ayan nga, matagal na nga nag-a-apply ng license si Binance dito sa Pilipinas pero ayaw talagang i-approve. Ayan. Ayan, the regulator said that Binance is not authorized to sell or offer securities. Yan na nga. Dahil sa wala po silang lisensya ay hindi po sila otorisado na mag-sell or offer ng mga securities dito sa Pilipinas. At yan, ito po yung nakakatakot dito. Yung kung sino mang nagpro-promote dito sa dito kay Binance, ayan, na Filipinos, yan, or Pinoy sa mga social media ay sila po ay makakaharap ng criminal liability. Ayan. Kung isa kang promoter, promote mo si Binance ay ayan, meron kang parusa. At sabi rito, nakakatakot pa yung parusa rito. Under criminal liable under Section 28 ng Securities Regulation Code. Yan, yung parusa rito ay yan, 5 million, 5 milyon ang sisingilin sa'yo. Yan, bilang multa. Or kung hindi mo mababayaran ang multa na yan, ay makulong ka. Kulong ka ng 21 years. Mas matindi pa yan sa ipinataw kay Ginoong Xiangping Zhao, ang CEO ng Binance, kung saan sa kanya po ay 10 years lamang. Pero sa mga nagpo-promote ay ayan, aabot po ng 21 years. Ganyan katindi. Kaya ngayon ay humingi po ng tulong ang SEC sa National Telecommunications para yan, isagawa yung pag-block kay Binance dito sa Pilipinas. Kaya ayan, nagbigay na rin sila ng order kay Google at saka kay Meta na i-block ang mga local ads ni Binance. Yan, ito po yung bago ngayon kung saan ay kung ma-approve daw po yung isinasagawang plano rito ng Philippine Security Exchange Commission ay ayan na nga, mabibigyan lamang tayo ng yung mga users, mga users dito sa Pilipinas ng 3 months. Ayan, para i-liquidate yung ating mga assets at saka i-withdraw ito. Kaya ayan, pwede nating yung kung ibig sabihin kung liquidate, kung meron tayong naka-open na position dito, naka-stake or ayan, basta yung hindi natin basta-basta pwedeng ilabas kaagad, ay meron po tayong 3 months. Ayan, kaya kung pag naka-stake yan ay pwede po nating i-cancel yan. Ayan, kung pag meron naman tayong open positions ay meron pa naman tayong 3 months para kunin yung tamang timing bago tayo mag-exit. Ayan, at pagkatapos niyan ay i-withdraw po natin ito sa ayan, wallets. Ayan, kahit anong wallet pa yan. Ayan, i-withdraw natin yung ating wallets safe at secure. Dyan po natin ilagay.
Kaya yan po yung bago dito. 3 months na lang. 3 months ang ibibigay lamang sa atin para yan, ilipat yung ating mga asset mula kay Binance papunta sa isang wallet or sa isang local exchange dito sa Pilipinas na support na may lisensya. Siyempre piliin natin yung may lisensya kasi yan po talaga ang gusto ng Philippine Securities Exchange Commission, yung gamitin natin yung ating mga local exchange. Kaya ayan. Ngayon puntaan po natin yung mga yung yan kung saan ay pinag-uusapan po ang SEC. Yan, Philippine SEC. Yan yung mga ginagawang hakbang ngayon ng SEC kay Binance. Kaya ayan, may mga nagsasabi rito na ayan, mataas yung problema kasi sa mga local exchanges natin dito sa Pilipinas ay ang tataas ng mga fees, yung mga transaction fee. Kung magkakanda ka ng transaction, bibili ka or magbebenta ka, ay yan, ang taas ng transaction fee na kailangan mong bayaran. Fees or spread po dyan. Yan, spread yung ginagamit sa yung term po ito. Yung spread ay ito po yung terms na mas madalas na ginagamit sa derivatives. Yan, sabi dito maraming mga alternative exchanges yan, na may matagal ng issue kay SEC sa crypto pero wala namang nangyayari. Yan, kung ma-block man, access pa din. Ayan, through VPN daw. Kaya yan, maraming ways naman para ma-access talaga ang website ni Binance. Kaya ayan, hindi po sapat talaga yung kung ibablock lang nila yung website ni Binance. Maraming ways. Ang gaya nga ng sinabi ko sa nakalipas na video, ang tanging epektibong paraan kung talagang ayaw nilang pahintulutan na gumamit ang mga Pinoy gamitin si Binance, ay kausapin nila ng direkta si Binance. Ayan, makipag-usap sila na yan, wag silang tatanggap ng Filipino users sa kanilang platform, at yung mga nananatiling mga users nila na Filipino ay yan, sila mismo ang magbablock. Yan, yung mismong Binance ang magbablock sa mga Filipino users nila. Yan ang pinaka-epektibong paraan. At kung pag yan ang ginawa nila, ay wala talaga tayong magagawa dyan bilang mga Filipino users kasi pumayag si Binance. Having a friend, ito yung mas matindi, having a friend working in Binance. Meron daw po siyang kaibigan na nagtatrabaho dito kay Binance. Sabi daw niya, it will never happen na ma-block ang Binance sa Philippines. A lot of countries try to block Binance pero nagko-comply sila. And puro delay under the table lang hanggang makalimutan na ang issue. Yan, sabi pa niya, imagine for countries na lang restricted si Binance pero they can casually use the platform and trade but cannot cash out directly. Usually ginagawa daw nila is transfer USDT sa supported exchange nila sa country then cash out. Kaya yan, yung mga meron daw 4 na bansa ang restricted, nananatiling restricted kay Binance, pero yung mga users nito ay nakakagawa naman ng paraan. Yan, nakapag-cash out sila. Yun nga lang at medyo hindi gaanong simple. May ginagawa sila dito. Trina-transfer daw nila sa USDT sa mga supported exchanges bago nila kina-cash out. Yan, simple lang naman po yan. Kaya ito yung mga 4 na bansa na bawal si Binance ngayon. Si Canada, Malaysia, Netherlands at saka si United States. Kaya yan, masasama na ang bansang Pilipinas dyan. Regarding daw sa prohibited countries about OTP, they comply, remove the SMS OTP and replace their verified keys and 2FA from the Binance app. Yan. Ang news na yan is to create scare Philippine people to transfer their assets sa mga local exchanges. Once we try to transfer 25 million worth of ETH sa Coins PH, next day our account got blocked and asked for more documents. Even we are 100% fully verified and technically have the limit to store the amount. Kaya ayan, sabi dito,
ay yung daw na balita ng Philippines Security Exchange Commission dito ay panakot lamang daw sa mga gumagamit dito kay Binance na Filipino users para lumipat sa mga local exchanges natin dito. Kaya ayan, tinatakot lamang daw tayo, pero wala rin daw magagawa ang SEC natin dito. You have to be more specific. What's the SEC advisory? Ayan, Binance International was sued by the Department of Treasury and DOJ for violating money laundering laws. The US SEC was not involved in this case, but US SEC is investigating Binance US, which is different from Binance International. Yan, magkaiba po yung nagaganap na pangyayaring ito. Magkaiba ang Binance US at saka ang Binance International. Yung ginagamit po natin ay ang Binance International. Syempre, yung hinahabol po ng US SEC ay yung Binance US lamang. Hindi po nila pwedeng habulin ang Binance International. Yan talaga yung pinaka-problema sa mga local exchanges natin. Maraming nagsasabi dito na yung problema sa mga local exchanges natin ay mahal talaga yung mga transaction fees. Ayan. Kaya yan, ang daming mga talagang may pumapanig dito kay Binance. Ayan, maraming pumapanig dito kay Binance na mas kinaban ito ay gagawa sila ng paraan para magamit ito. Ayan po ang karamihan ng mga side ng mga yung pinag-uusapan rito. Ayan, may nagsasabi pa rito na ayan, may mga bibigay sila ng mga tips kung paano ma-access ito kung sakaling na-block yung website ni Binance. Pero may sabi po kasi rito na nakipag-usap yung Philippine SEC natin, nakipag-usap kay Binance. Kasi may bago pong nakaupo ngayon na CEO ni Binance. Bumaba na po sa pwesto si Ginoong Changping Xiao, ang dating CEO ng Binance. Ngayon, ang ginawa raw po ng Philippine SEC ay nakipag-usap sila. Ayan. Sabi dito, we have taken proactive steps to address the SEC's concern. Ayan. Nakipag-usap sila sa bagong CEO ng Binance. At ayan, sabi nga dito, sabi ng Binance ay sumagot naman sila. Sabi rito ay committed to aligning applicable local regulations. Ayan. Under our new leadership, we have taken proactive steps to address the SEC's concern. Ayan, yan po yung sinabi ng bagong CEO ni Binance. Mukhang sila ay papayag or sasang-ayon sa ginagawang hakbang ngayon ng Philippine SEC. Ayan, kung pag pumayag sila ay wala na talaga tayong magagawa rito. Ayan, kasi kung pag pumayag yung Binance, gaya ng sinabi ko kanina, sila mismo ay tutulong sa pagbabawal na gumamit ang mga Filipino users or gamitin ang na pinagbabawal yung mga Filipino users na gamitin ang kanilang platform. Kaya kung pag ito yung nangyari, ayan, tapos na tayong lahat na mga Filipino users na gustong gumamit kay Binance platform. Kasi kung pag sila mismo ang talagang magbablock dito sa mga Filipino users, ay wala na talaga tayong magagawa. Kaya ayan, hintayin na lamang po natin yung kung ano talaga ang development ng balita dito. Pero magaganda naman yung mga sinasabi dito. Lalong-lalo na yung nakapagsabi rito na panakot lamang daw yung ginagawa ng Philippine Securities Exchange Commission natin dito sa Pilipinas. Yan, tinatakot lamang daw yung mga holders, investors, traders na gumagamit ng mga hindi lisensyado, mga foreign exchange platforms na walang lisensya dito sa Pilipinas. Yan, tinatakot lamang daw sila para lumipat at gamitin yung ating mga local exchanges dito sa Pilipinas.
Ayan, sa tingin ko ay ito po talaga. Pero sa katunayan ay wala daw silang magagawa. Ayan, sa katunayan ay wala talagang magagawa kasi maraming paraan. Ayan, abangan na lamang po natin yung development kung ano ba talaga ang mangyayari dito. Ayan, kasi hindi pa naman malinaw na naglalabas ng pahayag ang Binance tungkol dito. Kasi marami po talagang users, maraming mga Filipino users ang gumagamit dito kay Binance. Kaya syempre talagang maglalabas yan ng malinaw na paliwanag. Ayan, malinaw na paliwanag si Binance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.